Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong balita na publish sa Brigada News. Tungkol ito sa plano ng isang abogado na magpetisyon o magreklamo sa Supreme Court laban kay Senate President Soto and Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Ito, title, Petitioner handang dumulog sa Supreme Court sakaling hindi pa rin ilabas ang draft report ng Blue Ribbon Committee. Handang iakyat sa Supreme Court ni Attorney Marvin Aceron ang usapin sa draft report ng Blue Ribbon Committee sakaling hindi pa rin ito ilalabas ng Senado. Kung maalala, sa ilalim ng nag-leak na draft, kasama sa inirekomendang kasuhan ay sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Nag-withdraw ng pirma sina Senators Mig Zubiri, JB Ejercito at Win Gatchalian. Kamakalawa, nag-submit ng petisyon si Aceron sa Senado para isapubliko na ito, pero sumagot si Senate President Tito Soto na kaya hindi ito inilalabas ay dahil draft pa nga lang at hindi pa pinal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Attorney Aceron, iginit nitong may karapatan ang publiko na magkaroon ng malinaw na impormasyon kahit pa ito'y draft pa lamang. Ayon pa kay Aceron, mas nakakahiya kung pinagtatakpan ang katotohanan, lalo na kung may mga lumabas na balita na sangkot sa kaso ang ilang senador. Binigyan diin ng abogado na ang mga senador ay hindi naroroon para makipagkaibigan, kundi upang gampanan ang tapat ang kanilang tungkulin bilang lingkod bayan. So, ayos, Attorney Marvin Aceron, first time ko siyang marinig pangalan niya. Kaya lang, agree ako sa kanyang posisyon na dapat malaman natin. So, ang rason na draft pa lang, I don't know kung tatanggapin nyo ba yung rason na hindi, draft pa lang yun eh. Wala na, nakita na nga eh. So, sana ilalabas. Ako rin, gusto kong malaman. Yung tama yung punto ni Atty. Aceron na walang pagtakpan. Kung talagang may kasalanan yung tatlong senador na yan, eh dapat ituloy nila ang pag-recommend. May nabanggit, may nabasa akong post. Si Senator Lacson, sabi niya, bakit may tangka na magkudita ang minority, palitan ang Senate President? Ang nakikitang rason ni Senator Lacson ay dahil sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report na kung saan nandun yung tatlong minority senators. Dati sila yung mga leader Senate President, Pro Tempore, and Majority Floor Leader. Tapos sila na ang kakasuhan. Kaya ngayon, muntikan ng nakudita ang Senate Presidency ni Senator Soto. So, kailan ito ilalabas? Final man o draft, may karapatan ang taong bayan. Sumisigaw ang
taong bayan na kung sino yung nagkasala, dapat kasuhan at maparusahan, makulong. Ang nabalitan na ano ko, puros mga ano mga kontraktor ang karamihan na nasampahan na naman ng kaso, mga ganun. Mga dilis lang yun Mga biktima, sa pananaw ko, mga kontraktor, biktima yan. Although may kasalanan sila, but they are the least guilty, mga kontraktor. Kasi kung patas ang labanan, walang palakasan, magbid lang sila ng magbid, at manalo yung manalo, ang korupsyon maiiwasan. Paano yung style sa DPWH na mayroon ng nanalo, biding-bidingan, meron ng favored contractor, palabas lang yung bidding-bidding. So, hindi ako maligaya. To me, taong bayan hindi maligaya kung puros mga kontraktor lang ang nasasampan ng kaso at nakukulong. Ang utak sa anomalyang ito, mga mambabatas. So ilan ng mambabatas ang nakakulong? Isa pa lang, ex-senator pa. Ano sa tingin nyo? Malaking isda ba si ex-senator Revilla? To me, hindi. Ang mga malalaking isda, si Saldico. Kailan, nandun man siya sa malayong lugar, hindi natin alam kung nasa Portugal ba o nasa ang lupalop ng mundo. Hayahay ang buhay dahil marami ng kwarta, bilyones, dolyar yan tapos, magagawa ba niya yun na walang kinalaman ang dating Speaker Martin Romualdez? Tapos yung ikininto ni Congressman Toby Chanco, alam na ng Pangulo ang nangyayari sa budget. Kinukuha ni na Martin at Saldico yung budget, nilalagay sa flood control, nagalit na siya. Alam niya na. Kaya lang, pinabayaan pa rin. So, sino ang dapat sisihin? Sino yung pumirma sa pinakakurap na budget? Kaya lang, hindi daw pwedeng sisihin ang Pangulo. Dahil wala daw siyang ginawang masama. Granting na hindi siya nagnakaw, wala siyang ginawang masama. Ang problema, yung kahinaan naman niya bilang Pangulo. Dahil pinabayaan niya 3 straight years. 2023, 24, 25 na binalahura ng mga kongresista ang budget. Command responsibility. So, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.